O, saldi ko, nasaan ka na? Umuwi ka na dito dahil dyan, papipiestahan ka lang ng Italian Mafia at Russian Mafia. Paunang-una lang sila sa iyo dahil alam nila, ill-gotten wealth, yung pera mo dyan, ang tinago mo rin sa Europe, yung iba, siguro, no? Kaya, paunahan sila ng ano sa iyo, kidnap sa iyo, for ransom. Naku, baka matsugi ka pa dyan. Uwi ka na rito at magpakulong-kulong ka na lang at alam mo naman ang gobyerno natin. Baka makalimutan ng mga future ano yan, in power, 'di ba? So sumugal ka na lang dito, magpakulong ka. Pero ayaw namin magpakulong ka diyan sa ospital dahil hindi ka naman presidente. Kayo ni Martin Luther King, hindi kayo pwedeng sa ospital kayo magpakulong-kulong dahil hindi kayo presidente. Dapat doon kayo sa bilibid pag na-convict na kayo. O kaya habang wala kayong piyansa pa, dahil yan plunder yung ginawa nyo dapat bilibid kayo. Bakit? Bakit kayo kailangan ng privilege? Dahil naging congressman kayo? Mga taong nakapatay ng rapist ng anak nila, di ba mas may moral stand, pa yun sa inyo ascendancy sa inyo dahil hindi naman sila nangawat sa kaban ng bayan. Di ba? Hustisya yung nagtulak sa kanila na pumatay ng rapist. Kayo, pinatay nyo ng dangal, kaban ng bayan, at lahat na dahil ginamit nyo itong mga nakaw nyo na pera sa inyong mga flood control at mga insertion dyan sa infra nyo. Lahat kayo mga congressman na may mga insertion ay guilty kayo. Hindi kayo mag-i-insertion kung wala kayong kickback. Kala nyo sa amin tanga. Kayo ang tanga. Grabe na kayo. Wala nang dangal ang Pilipino. Pati yan, tinanggal nyo na sa amin. Inakaw nyo sa amin yan. Buong bansa, buong mundo. Ito na naman ang tingin sa ating gobyerno. Magnanakaw na gobyerno ito. Kaya wala na namang bagong, kahit anong gawin ni BBM, kahit umiyak si dyan araw-araw, wala nang bagong negosyo na papasok dito. Pag walang bagong negosyo, walang bagong trabaho. So ngayon, yung mga tao natin dito na manual labor lang naman o kaya simple lang naman ang mga kurso ang mga kinuha, hindi naman skilled worker, ay nakikipagkompetensya ngayon sa ilang-ilang na mga trabaho sa pribadong sektor. Kaya ang dami nag-a-apply sa gobyerno dahil sa may security of tenure. Ang dami ring magnanakaw nag-a-apply dyan sa DPWH dahil laki ng cut nila dyan. Naghanap lang sila ng padrino nilang congressman. Biglang yaman ng mga hayop yung bahay ni Garjola dyan, ni Edwin ba yun? Edwin Garjola dyan sa saan ba yun? Sa Forbes? Sa Forbes. Binili ba niya yan nung dati pa? O binili niya lang yan nag-congressman na siya? O using his real estate company? Oy! I-forfeit na yan. Yung mga bahay ni Romualdez Martin Luther King, balita ko 6 ang binili 7 dyan sa Forbes. Kailan niya binili yan? Diba nung speaker siya? Sino pa nandyan? Si J.G. Suarez, may bahay ka ba sa Forbes? Si Momo, kaya naman pala Ghost Project, pangalan pa lang, Momo na no? May bahay ka rin ba sa Forbes? Binili nyo yan, nung congressman kayo? Ilantad nyo sa tao, ilantad nyo, i-publish nyo, kung kailan nyo yan nabili. Grabe kayo, kayod kawin ng kayod, mga ordinaryo magagawa, bayad ng tax, kawin nyo lang. Animal kayo.
Bay ako magbabakasyon na, sakit-sakit na ng puso ko, galit sa mga ito pag naisip ko eh. Oh, Saldi ko, umuwi ka na rito, o hindi, nako, matitepo ka dyan ng Italian mafia o kaya Russian mafia, paunahan sila. Umuwi ka na rito. Saldi ko, magnanakaw ka, umuwi ka na rito para mabuhay ka pa. At ikaw, Martin Romualdez Luther King, umarap ka. Umarap ka. Ba't ka nagtatago? Umarap ka sa taong bayan. Kayabang-yabang mo nung speaker ka. Ay, pakita mo ngayon na wala kang kasalanan, di ka nahihiya, lumantad. Sige, lumantad ka. Go to a public place. Tingnan mo lang kung anong ihahagis sa'yo ng mga tao. Mga kababayan, yung mga magnanakaw na ito, huwag tularan. Patay na yung ekonomiya natin. Patay pang dangal ng Pilipino. Patay na. Next 3 years, another 3 years, kaya mo pa ba yan, BBM? Another 3 years na ganito, wala na tayong nagawa. Sa araw na ginawa ng Panginoon, ito na lang, corruption na lang ang pinag-uusapan natin. Ayan, lindol. Bagyo. Dami nang dapat tulungan. Ninakawan pa ang kaban ng bayan. Kaya mga kababayan, huwag kayong tumigil. Huwag yung tigilan yung mga yan. Sige, post kayo sa Facebook nyo. Sige, magprotesta kayo kahit lang dyan sa kalye nyo. Sama niyo po si Atty. Rowena Guansot, ang inyong lingkod.